Kumusta? Alam nyo, sa lahat ng numero sa Biblia, may isang talagang kapansin-pansin. Laging pinag-uusapan, laging pinagdedebatehan. Ito yung 144,000. Sino nga ba talaga sila? At bakit ba ganun na lang kahalaga na malaman kung sino sila? Sa ating pagtatalakay ngayon, sisilipin natin ang isang partikular na pananaw na sumusubok sagutin yan. So ano nga ba sila? Literal ba na 144,000 na tao? O simbolo lang yan para sa mas malaking grupo? O baka naman, isang special forces team, inganga, na may super specific na misyon? Yang tanong na yan yung pinakasentro ng usapan natin ngayon. Okay, so ito yung magiging plano natin. Titingnan natin kung bakit big deal ang numerong to. Tapos, dadaan tayo sa tatlong pangunahing teorya. At mula doon, susuriin na natin ng mas malalim yung pananaw mismo ng ating source material. Game? Tara, simulan na natin! So bakit nga ba ito ang simula ng lahat? Para sa source natin, isipin nyo na lang ang buong propesya ng Aklat ng Pahayag ay parang isang nakakandadong kwarto. At ang susi para mabuksan yan at maintindihan yung buong timeline ay ang tamang pagkakakilalan sa 144,000. Ganun siya kakrusyal. Kaya gets nyo na? Hindi lang ito simpleng math problem. Hindi lang ito tungkol sa numero. Ang nakataya rito ay yung buong blueprint, yung buong framework ng pagtingin natin sa end times. Kasi depende sa sagot mo kung sino sila, magbabago ang lahat. Parang domino effect. Okay, para mas maintindihan natin yung mismong argumento ng source natin, kailangan muna nating ilatag yung playing field, di ba? Alamin muna natin kung sino-sino ba yung tatlong pangunahing players o teorya sa usapang ito. So, heto sila. Una, yung literal na view. Sinasabi nila, 144,000 na etnikong Hudyo yan, point blank period, galing sa 12 tribo. Pangalawa, yung simboliko. Sabi naman nila, huwag niyong bilangin yan, simbolo lang yan ng lahat-lahat ng maliligtas. At pangatlo, yung view na pag-uusapan natin. Hindi sila lahat, pero hindi rin sila basta lang Hudyo. Sila ay isang special group, pinili para sa isang napaka-espesyal na misyon sa huling panahon. So paano ngayon binubuo ng source natin yung kaso nila? Well, ang diskarte nila ay interesting. Nagsisimula sila hindi sa pag-explain ng sarili nilang view, kundi sa pagkritik, sa pagsusuri sa isang napakapopular na pananaw, ang dispensationalism. Ano ba tong dispensationalism? Well, ayon sa paliwanag ng source natin, isipin nyo na lang yung plano ng Diyos ay may dalawang magkaibang track o dalawang magkaibang track. Isang track para sa Israel at isang hiwalay na track para sa simbahan. At yung idea na magkahiwalay sila, yan yung pinaka-importante na kailangan nating tandaan para sa susunod na slide. At dito na ngayon nagkakaroon ng clash of ideas. Sabi ng dispensationalist view, yung simbahan aalisin yan, itataas, bago pa man dumating yung malaking kapigatian. Yan yung sikat na pre-tribulation rapture. Pero ang kontra ng source natin, delikado yang isipin kasi nagiging kampante daw ang mga tao. Ang totoo, sabi nila, ay may isang grupo, itong 144,000, na may misyon na gagawin. Hindi bago kundi habang nangyayari ang lahat ng yan. So ngayon, na-set na natin yung context, ano na ngayon yung mismong proposal ng source natin? Sino at ano ang gagawin ng 144,000? Ito na yung pinaka-core ng kanilang paliwanag. Tingnan nyo tong timeline na to. Parang script ng isang epic movie, di ba? Nagsisimula sa paglalagay ng selyo ng Diyos sa kanila, tapos for 3.5 years o 1,260 days, mangangaral sila. After nun, papatayin sila. Pero after 3.5 days, bubuhayin sila ulit, aakyat sa langit. At sa grand finale, babalik sila kasama ni Kristo para sa huling laban. Grabe no? Okay, so sino yung mga pwedeng mapabilang dito? Napaka-high standards, di ba? Pero heto yung key point. Ayon sa source, ang mga ito daw ay hindi requirements para maligtas? Hindi. Ito ay mga qualifications para sa napakahirap na mission na to. Ibang level ng commitment yung kailangan. Dito mo makikita kung gaano kabigat talaga yung trabahong ipapagawa sa kanila. At para saan ba lahat ng yun? Lahat ng paghahanda? Lahat ng qualifications? Well, eto na. Para ihatid ang isang huling pinaka-urgent na mensahe sa buong mundo. Hoy, gumising na kayo. Matakot sa Diyos, bigyan siya ng kaluwahatian dahil oras na ng paghuhukom. Ito yung final call, isang huling paanyaya at kasabay nito, isang babala.
Pangalawa, babagsak na ang Babylonia. Ano yung Babylonia? Ito yung simbolo ng korap na sistema ng mundo. Sinasabi nila, yung sistemang pinagkakatiwalaan nyo, patapos na yan, malapit ng gumuho. At yung pangatlo, ito yung pinakamabigat sa lahat. Isang diretsahang warning. Huwag na huwag kayong sasamba sa halimaw o tatanggapin yung marka niya. Dahil kung gagawin nyo yon, may matinding kaparusahan. Dito, wala ng gray area. Kailangan mong bumili kung kanino ka. So ayun, yung tatlong anunsyo na yan, yung panawagan para magsisi, yung pagbagsak ng sistema at yung babala laban sa marka, yan ang bumubuo sa tinatawag na walang hanggang ebanghelyo. At yan yung misyon na nakaatang sa balikat ng 144,000. At dito tayo nagtatapos, pabalik sa tanong na, paano nga ba nababago ng isang interpretasyon sa isang grupo lang ang buong pananaw natin sa hinaharap? Di ba ang laki ng epekto? Kasi ayon sa pananaw na ito, ang pag-unawa sa 144,000 ay hindi lang simpleng trivia. Sinasabi nito kung ano ang posibleng maging papel o ang magiging kalagayan ng bawat isa sa atin sa mga huling araw. Isang bagay na sulit pagnilayan. Salamat sa pagsama ninyo sa pagtatalakay na ito.